pangingilabot. May membro tayo ng pamilya hindi papasukin sa kaharian ng Diyos. Pag makaawa mo, lalo ng membro ng iyong pamilya na alam mo nasa panganib ng pagkawalay sa Diyos. At muli ang lahat ng tao sa San Sinukob, pag makaawa natin ang kanilang conversion. Idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga personal na kahilingan. Buhay ang Panginoong Jesus. Alam na alam niya kung ano nangyayari sa iyo. Ngayon gusto niyang marinig sa iyo. Ano ang iyong gusto sa buhay? Anong pinapasyahan mo para sa iyong kabutihan? Anong mga kahilingan mo sa Kanya habang narito ka sa mundong ibabaw? Nakikinig sa iyo ang Panginoong Jesus. Nakikinig sa iyo ang Ama. At lahat ng biyaya, kalaan na ibigay sa iyo. Sinabi sa atin, pamamagitan ni San Pablo, na ibigay niya ang kanyang anak. Ano pa kaya ang lahat ng bagay na kailangan mo? Pagkakaloob ng Diyos sa iyo. Naman sabi ng Panginoong Jesus, meron bang tunay na nananalig sa Kanya? Kailangan natin mabuo ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Sinabi ng Panginoong Jesus, ang lalagyan ng biyaya ng Ama ay ang pagtitiwala. Trust is the vessel of the grace of God, of the mercy of God. Maayos bang lalagyan mo ang iyong pagtitiwala kay Lord na siyang salita ng Ama? Ang pagtitiwala sa lahat ng mga salita ni Jesus. Wala bang butas ang iyong lalagyan? Pag makaawa natin kay Lord, tulungan tayo turuan. Kaya mayroong kumpisal ng Divine Mercy, ang dalawang sinag sa kanyang, mula sa kanyang puso, ang banal na Eucharistia at ang kumpisal. Siya ang mag-aayos ng ating lalagyan. Siya ang ating mismong lalagyan. Si Jesus, ang salita ng Ama. Nagtitiwalaan ba natin lahat ng kanyang mga salita? Minsan, naisip natin bakit hindi magkaya ang ating buhay.
at hindi magkaigi ang ating pamilya. Baka may butas na nilalabasan ng grasya ng Diyos. Baka hindi maayos ang iyong lalagyan. Ang pagtitiwala mo kay Lord, sinabi ng Panginoon, kung malalim ang iyong lalagyan, malalim ang iyong tiwala sa Diyos, sa Kanyang salita, maraming biyaya na may ilalaman. Na kung mababaw ang iyong lalagyan, mababaw ang iyong tiwala, may butas pa, walang mailalaman. Ng panahon ng Kwaresma, may panahon ng pagsusuri. Ano mga butas sa ating pagtitiwala sa Diyos. May mga salita siya na hindi natin tinatanggap, tinatalikdan natin, iniiwasan. Yan ay mga nagiging butas sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kung tayo nagsisimba na tuwing linggo, napakaganda. Pero kung pag-uwi natin, may galit tayo sa ating puso. Napakalaking butas. Nasasayang ang grasya ng Diyos. Kaya kahit simba ka ng simba, walang maipon na biyaya. Para ka nag-iip sa isang lobo, may butas. Kahit gaano kalakas ang iyong ihip, hanginan mo ng hanginan, maya-maya nawawala na uli sapagkat may butas na nilalabasan. Kailangan nating itigil ang lahat ng ating kasalanan. Kaya sinasabi ni Lord, pagsisihan at talikdan ang inyong kasalanan. Hindi pwedeng tayo gumagawa ng pagpapakabanal at meron naman tayong ginagawang kasalanan sa gilid nito. May butas na nilalabas na ng grasya. Hindi natin ma-enjoy ang lubusan ang binibigay ni Lord na biyaya. Ang kasaganahan, kasiyahan, kapayapaan, lagi na lang nawala. Ano ang iyong mga kasalanan, kailangan ng pagsisihan. Ayaw ni Lord ng lukewarm soul. Yan ang napakasakit sa Kanya. Sinabi niya kay Santa Faustina. Sabi rin ng Panginoon, I will spit you out. Pagka ikaw ay maligamgam, gusto ni Lord, buo ang ating pagtupad sa Kanyang mga salita. Hindi pwedeng ikaw ay nagsisimba, niniwala ka naman sa horoscope, niniwala ka sa hula, yan pa'y masama. Napakasakit kay Lord. Butas sa iyong pananalig. Hindi pwede ikaw ay nagsisimba, hindi mo naman mahal ang iyong magulang. Masakit kay Lord, sapagkat may butas ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Lahat ng salita ng Panginoon, kailangan nating sundin, pagtiwalaan, sapagkat yan ang mabisa para sa atin. Huwag tayo magnanakaw, huwag makikiapid sa hindi asawa, huwag mag-iisip ng mahalay, huwag magsisinungaling, huwag magbibintang, laging mababang loob, huwag maghihiganti, gagawa ng mabuti ang mga taong gumagawa sa iyo ng masama. Lahat yan ay mga salita ng Panginoon. Pag may humihingi sa iyo ng tulong, huwag mong pahihindihan. Pag may umagaw ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin. Pag may nangutang sa iyo, huwag mo nang sisingilin. Lahat yan ay salita ng pagtitiwala. Pinagtitiwalaan mo ba ang kanyang salita na baka may butas sa iyong pananalig kaya hindi magkaigi ang iyong buhay? Tinuturo